For the love of money is the root of all evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and burst themselves with many griefs. Alright, welcome back to our channel, the Surigao-san, for another minutes of treasure analysis, discussions, and decoding of your treasure markers. If you have one, you can send it right to my email, the surigao-san@gmail.com. Again, that is surigao-san@gmail.com. At bago ang lahat, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking avid followers and subscribers right here in the Philippines. Luzon, kumusta kayong lahat dyan? Visayas, maayo na adlaw. Dito sa Mindanao, buenas noches sa inyong lahat at sa ating mga superheroes in abroad. Kumusta kayo dyan? Dyan sa Middle East, United Arab Emirates, Saudi, Doha, Qatar, Bahrain, Indonesia, also in Malaysia. Of course, Singapore, Taiwan, Korea, and of course, right there in New Zealand, Switzerland, and also in Canada and California. Mabuhay kayong lahat. Stay away from COVID. At ngayon, oras na para sa ating video. Alright mga katiyats, ito ay mga pictures na padala sa atin at atin ito i-try pag-analyze kung ito ay legit markers ba o itong gawa lang ng kalikasan. Okay, unahin natin ito. Itong mata na medyo hindi bilog kasi yan ay ang tunay na marker niyan ay yung tinatawag na spokes or sun sign, ganyan. Ang kahulugan nito ay ang treasure ay nasa east at ang kanyang mga sun rays, yan ang mga distansya or hakbang. Example, kung mayroong 7 sun rays, 7 hakbang going to east. At yan kung ay bilog na bilog ang itong araw. Ngunit dito ay nagmuka na siyang mata. Parang half na lang siya. Ang kahulugan nito ay sunset na yan. Nagaganyan kasi yan. Ito yung horizon. And then ang sun, pag nasa sunset na ay ganyan na yan. Kalahati na lang ang lumalabas. At may sinag siya na ganyan. Kaya kung napansin nyo guys, meron siyang mga sinag. Nagaganyan at kalahati na lang yung pilog na makita na kung tingnan ay parang mata. Okay, so west. Ang kahulugan niyan ay treasure in. So ang kahulugan niyan ay treasure in the west side. Example, ang west ay nasa dito sa kaliwa. Meaning to say, ang direction ay papunta doon. At ang distansya ay kung ilang rays ito. 1, 2, visible rays lang. 3, 4, 5 or 6. 5 or 6 rays equals 5 or 6 kahakbang going to west. Kasi nakapikit na yan. Kung literal na tingnan natin, inaantok na yung kanyang mata, meaning dapat hapon na. West na ito. Okay, at kung tirik na tirik ang araw, bukang-buka ang mata, yan ay going east. So, papunta siya dito. Okay, ganyan lang ang pag-analyze natin ng kung saan nakabaon guys. Kung yan ay gawa ng hapon, na treasure marker ay merong treasure yan. Kaya lang sa tagal ng panahon, ang mga markers ng hapon, ang iba ay na-deteriorate na or itong parang nasira na sila ng kalikasan din. Kasi kung iyon ay na-carve nila sa malambot na bato, sa tagal ng panahon ay medyo maiba na yung sign. Mag-deteriorate yung bato. Kasama na yung sign. Kaya minsan sasabihin natin na nature lang yan, pero hindi tayo sigurado kung nature ba talaga yan. At minsan sasabihin natin na ito'y man-made. Kaya walang mawala sa atin kung magbakasakali tayo, ganyan naman talaga sa treasure hunting. Palaging magbakasakali tayo. Kasi hindi naman tayo sure na 100% na meron dyan. Okay, next picture tayo.
ito yung maganda na i-decode ko mamaya. Itong parang mata ng reptilian ito, at meron siyang bibig, dalawang guhit na bibig. So yan ay nagbibigay ng distance. At merong mahaba dito na guhit. Ayan, align, naka-attach sa isang mata at dalawang guhit sa baba. At meron din dito dalawa. Mababaw nga lang. Pero this can be distances also. Okay, so meron pang dalawang picture dito. Tingnan natin. Yan ang ating i-decode mamaya. Okay, itong picture na to ay akala mo ay kalahating araw ito. Meron kasi siyang porma. Pero sa eksperto sa geology, ito ay sasabihin nila na crack lang ito. Okay, at para malaman natin na crack lang talaga yan, ay tingnan natin dito sa mga ibang side kung anong nangyari sa bato. Kung ang tipak niya ay magpupurma ba yan ng pattern, at kung ganun ang mangyari na para siyang mayroong mga napurma galing sa kanyang biyak, well, dito natin sasabihin na ito ay gawa ng nature. Okay, so atin tingnan muli. Dito kasi ay para siyang nakagawa ng square. At kung yan naman ay engrave, yung naka-engrave, yan ay gawa ng tao. Ngunit kasi ito ay emboss. So produkto ito ng natitibag na bato. Tulad dito, mayroong natitibag. At nagpupurma siya ng pattern. Ganon din dito, mayroong natipak din at may pattern din siya na ganyan. Kaya ito guys, tingin ko 90% I believe na this is just the work of the nature, yung nag-crack ang bato at magbibigay siya ng pattern. Okay, so X na natin ito. Punta tayo sa ibang picture. Ito naman ay napakagulo nito na itong marker, kasi dito hindi kasi natin yan matingnan ng personal kung ito ba talaga man-made. Okay, at mayroong hole dito, malalim siya, malalim din itong parang square. At dito ay wala na ito guys. This is just nature made design or pattern. Ganon din itong dito. At itong dito ay mabibiyak na yan. So dalawa na lang, na ito na lang ang ating pag-asa. Itong dalawang marka dito, itong bilog or itong square, kung ito ba talaga ay man-made symbols. At kung ito ay man-made symbols guys, sabihin na lang natin na ito ay gawa ng Hapon. Ang pag-trace ng direksyon dyan ay palagi nasa puwitan ang circle. Example, kung may linya at may circle sa pulihan ng linya, ang direksyon ay papunta doon. So sa ganitong itsura, ito yung square na nag-symbolize ng treasure box on the spot or treasure on the spot. Atin lang yan i-align dyan sa square, sa gitna ng square. At tingnan sa unahan sa 5 meters. Kasi ang circle ay palaging 5 meters ang distance niyan ng item. At kung wala sa 5 meters ay ito ang kunin natin guys na distansya ito. Ang hole saka yung square. Kunin ang inches nito. Example yan ay 5 inches. 5 na pala kanina. Yung circle binigay natin na equivalent. So gawin natin 7. So example 7 inches ito. Ang distansya ng hole saka square. So magiging 7 meters siya distance. So meron na tayong dalawang distance papuntang east. Kung ito man ay east papunta diyan sa kanan. So unang hukay ay 5 meters. And then pangalawang hukay ay 7. Saan ba nakuha yung 7?
nakuha siya sa distansya nitong bilog tsaka ng square. Itong bilog guys tsaka itong square, kunin lang ang distansya ng dalawa sa inches at gawing meters. At presto, makuha na natin ang distance. Okay, kung yan ay ginawa ng mga Hapon na treasure markers, malaking posibilidad na atin yan matagpuan. Kaya lang trial and error ang ating methods. Okay, so punta na tayo sa aking drawing. Ito. Okay, at atin na yan i-decode ngayon. So meron tayong dalawang direksyon dito guys sa paghanap. Okay, imagine natin na standard na posisyon ito, nakaganyan. Example lang to ha. Naka-standard yan na direksyon sa kompas. So north, south, west, east sa kaliwa. Okay, so ano ba ang unang gawin natin? Yan ay reptilian sign. Ano ba itong palaging nasa gitna? Ang reptilian sign guys, tulad ng frog head, snake head, lizard head, ang mga ganyan ay nagsasabi na merong treasure sa creek. Kaya kung totoo na merong creek dito na banda guys, sa kung saan nakaharap yung parang ulo ng butiki o ulo ng lizard, kung merong creek sa kanyang harap, may posibilidad or malaki ang posibilidad na merong item na nakabaon. Ngayon, ang unang gawin ay of course, tingnan kung saan nakaturo itong kanyang parang ilong. Okay, so example, ang turo ng ilong ay ang turo ng ilong ay dito sa southwest. So ilang meters ba ang distansya guys? So given yan dito sa dalawang guhit. Ang dalawang guhit can be 10 meters, 5-5 bawat guhit. Or it can be 10 meters bawat guhit. So dalawang distansya natin. It's either times 2 kasi ito. Times 2 rin dito. So it's either 10 meters or 20 meters ang distance. So dalawa lang ang ating digging spot dito, itong dito sa 10 meters. And then kung wala dyan, hukay tayo sa 20 meters. So sa harap, dalawa lang ang ating distansya guys, or dalawa lang ang ating hukay. Itong 10 meters tsaka 20. Papuntang south yan kung yan ay eksakto na posisyon sa kompas. Okay, ang pangalawang paraan dyan sa paghanap ay tingnan ang mga mata. Kung saan nakatingin ang dalawang mata na yan. Okay, kung sila ay parehong nakatingin doon, so pareho ang tinuturo ng ilong. At kung may creek sa banda rito, hanapin sa creek ang mga malalapad na bato na nakabaon na mayroong mga marka. At yung mga bato na yun ay takip. Hawiin, tanggalin lang yung bato. Yan ay takip. Mababaw lang pag mga treasure sa creek. Mahirap kasi maghukay ng lupa pag nasa creek, kaya mababaw lang at tinabunan lang yan or tinakipan ng malalapad na bato. Okay, ngayon guys, ang ating pangalawang paraan, ito yung unang paraan natin. Sa pangalawang paraan, kulay tayo ng green. Okay, ang mata na ito ang pinakasusi kasi meron siyang guhit sa kanyang gilid. At sinabi ko na kanina na kung saan yung bilog at kapag may linya, ang direksyon ay papunta doon. So tamang-tama, ang direksyon ay papunta doon sa northeast. Ngayon, dahil alam na natin na doon, ang hindi natin alam ay distansya. Ngayon, dito tayo titingin ng distance sa kanyang baba. Meron siyang given na dalawang mahabang line. At sigurado ako, pag dalawang mahabang line, yan ay 10 meters bawat isa.
So times 2 magiging 20 meters distance. Okay, kasi mahaba na yan na line. Sigurado na yan na 10 meters bawat isa. So 20, hakbang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabihin natin dito ang 20 meters or 20 hakbang. So dito ang ating hukay. Test dig lamang ng 2 meters deep. At medyo lakihan ang paggawa ng butas kasi, okay, example, ganito ang inyong butas. Ang butas nyo ay half meter lang, kasya lang ang isang tao. At sabihin natin na nandito lang pala yung box of gold or nandito. Ngayon, hindi siya natamaan, dumiritso na kayo dito, malalim na, nasa 4 meters na kayo. Pero hindi nyo nahalata or nakita na nandito lang sa gilid, lumagpas na tayo. Kaya ang pinaka-epektibong gawin ay kung pwede lang gawing 2 meters wide ang opening. Ayan, 2 meters na. So ang nangyari ay naisama itong mga boxes sa hukay. At malamang na ito'y tatamaan ng inyong mga bareta or pala. Okay guys, so yan lang ang aking pag-analyze ng inyong treasure site. Sana ay may patnubay tayo sa ating Panginoon kasi ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay sa atin ng mga ganyan kasi ang mga ginto, mga precious stones, agates ang tinatawag ay nandyan yan sa Biblia at pag-aari yan ng langit. Ang langit ay punong-puno ng ganyan ng mga bagay, mga diamonds, precious stones at ginto. Kaya yan ay pag-aari ng ating Panginoon, pag-aari yan ng langit, kaya ibibigay din yan ng langit sa atin kung magustuhan nila tayo. Okay, magpaalam na ako guys. See you on my next video and may the fortune and the blessings be with you. Ciao for now.